hindi naman ako abogado, hingi tayo ng tulong mga bossing doon sa isang abogado patungkol dito sa ano na to. Patungkol dito sa usapin ng sa usapin ng trial. A mini trial na ginagawa ng House of Representatives. Oh, ito hingi tayo ng tulong kay Neil Abayon. Magaling kasi magpaliwanag si Neil Abayon eh. Naipapaliwanag natin sa capacity natin pero syempre di man tayo dati man tayo magbubuti. Hindi naman tayo magaling magpaliwanag patungkol sa batas. So hingi tayo ng tulong sa isang abogado at may paliwanag niya sa atin kung ano ba yung mga nakikita niyang mali dito sa hearing na ito na ginagawa ng Kongreso, ha? O ito, pakinggan natin. Or ng isang judicial process po kung saan nagkakaroon po ng review, determination, and assessment po ng mga legal positions ng bawat parties at ng mga pieces of evidence po nila. Okay? At yung pinakalayunin po talaga niyan is to determine whether or not guilty po ba ang isang akusado. So yan po in a criminal case yung ibig sabihin ng trial. So kaya po yan yung definition na in-apply ko because yung impeachment process naman po is somewhat similar to a criminal case in the sense po na this is also punitive in nature, meaning may penalty po to once ma-convict talaga yung impeachable officer dun sa Senate trial court. Okay, so again, trial po is the part of the judicial process na nagkakaroon ng review and assessment ng mga legal arguments po ng parties at ng mga ebidensya po nila. Okay, so when you say review or assessment po ng legal arguments, yan po yung mga nakikita natin kadalasan sa mga TV programs at sa mga movies. So yan po yung part na nagkakaroon ng mga objection and then nag-explain po yung mga lawyers. Basta kung ano po yung usually nakikita natin sa TV, more or less yan yung trial process ng isang kaso. Okay? And then when you say review naman po ng mga pieces of ngayon, yung genuineness ng mga documentary evidence, whether or not totoo or peke ba yung mga ebidensya. And then dyan din po itetest yung credibility ng isang witness, pati yung weight or yung value po nung testimony niya. Whether or not sapat ba yun yung mga ebidensya na sinubmit ng parties to establish guilt beyond reasonable doubt. Okay, at of course, kung hindi po yun sapat, edi hindi po ma-convict yung isang akusado in a trial of a criminal case or dito din po sa impeachment process. Okay, so again, in summary, it is an assessment and determination of the evidence and the legal arguments and or positions po of the parties in a case. Okay, so yan lang naman po yung trial in a nutshell. It is not a complicated definition naman. Yan lang talaga yung pinaka-usual nga po na nakikita talaga natin sa mga salida kung sa Binisaya pa. Okay, so ngayon po, i-discuss naman natin yung mga possible arguments ni Vice President Sara Duterte. O, ayan i-discuss natin yung mga possible arguments ni Sara Duterte. O, kung ano yung mga nakikita ni Attorney Neil na pwedeng magamit ni VP Sara o paglabag ng Kongreso doon sa kanilang mandato, which is again the mandate of the Congress is to look for probable cause, to check, to study whether it's sufficient in form o sufficient in substance and sufficient in grounds. Kapag na-establish na nila yon, yung apat na yon, ibig sabihin, ang susunod na step niyan is to bring it to the Senate for the proper trial. The proper trial. Because kapag nakuha mo na yung apat na yon at hindi mo pa dinala yon sa Senate, ibig sabihin lumalabag ka na doon sa right to speedy trial. Right to speedy process, parang ganun. Halimbawa, ikaw, meron kang kaso, tapos karapatan mo na yung kaso na yun madinig na kagad. Kasi dito sa atin, sa mga RTC, sobrang dami ng mga kaso dyan. So minsan, 5 buwan na, 1 taon na, hindi pa nagsisimula yung trial. So ang masama nun, kung no bail yung kaso mo, ang tagal-tagal mo na nakakulong. Or kung wala kang pampiyansa, kung bailable man yan, ang tagal-tagal mo na nakakulong. Minsan, mas matagal pa yung nakakulong ka kaysa dun sa sintensya noong actual na kaso mo. Pero dahil natabunan yung kaso mo, hindi ka naasikaso, nalalabag yung karapatan mo bilang yung karapatan pantao mo. Yung karapatan mo para yung kaso mo ay madinig ng agad-agad mabilisan para malaman kung may kasalanan ka ba o wala. O ganun yun. O diretso.
Okay, so kaya po una si VP Sara kasi of course, quote-unquote DDS lawyer naman po yung laging tinatawag sa atin. So unahin na lang po natin yung sa side ng Duterte. Okay, so yung pinakaunang argument po na pwede sabihin dyan ni Vice President Sara Duterte is that yung nangyayari na nga po dito sa House of Representatives is not only a investigation for probable cause, kung hindi a trial already, which already crosses on the evidentiary threshold na clear and convincing evidence or beyond reasonable doubt na evidence. In other words, lumampas na po sa requirement or sa mandato yung House of Representatives na probable cause lang po yung dapat nilang tingnan. Okay, so again, take note po, this is just a legal discussion kung saan ito yung mga pwede or posibleng i-argue in relation to that quote-unquote mini-trial issue nga po. And kaya po pwede yan i-argue na lumampas na nga dun sa probable cause requirement is because in the last hearing po ng Committee on Justice, to be specific po yung dun sa NBI, so ipakita ko po muna sa inyo. Okay, so ito po yung part ng NBI. So I will not be playing this na lang to be more efficient po sa discussion natin, pero sa mga gusto po manood nito, this is the April 14, 2026 Committee on Justice live stream ng House of Representatives po sa YouTube account po nila to, itong pinapanood natin. And this happened around 6 hours and 47 minutes onwards. Pero you can back read kasi nagkaroon pa yan ng mga preliminary and opening statements po yung NBI. Okay, so going back po to my point here is that ito pong nagrepresent ngayon is an NBI who is an expert on mga signatures, pag-review po ng mga signatures and mga handwriting. Okay? So una po, tandaan natin in the HOR level po, ang determination lang po na kailangan nila is probable cause, diba? And that has been repeatedly explained and stated po by the Committee on Justice and by the rules of impeachment po ng HOR. So when you say probable cause po kasi, ang ibig sabihin ng po niyan, pag ang isa pong tao, ang isang reasonableng tao, tingnan yung mga evidence and yung mga facts provided in a case, ang magiging reaction mo ay mukhang guilty or yung akusado nga yung gumawa ng krimen. Yun lang po yung determinative factor niyan. Probably guilty thereof po yan. Yung exact words na nakalagay po talaga sa rules of procedure na. O, yan ha. O, papaliwanag natin. Papaliwanag ko yung part na yan. O, kasi yung pagpapaliwanag ni Atty. Neil dito, bagamat madaling maintindihan dahil napakagaling magpaliwanag nito, pero mayroon pang mas magaan na paliwanag. O, ngayon, ang pinakamagaan na paliwanag niya, kasi medyo technical pa yung paliwanag ni Neil Abayon. Ang pinakamagaan na paliwanag dito, halimbawa dito sa NBI. O, di ba yung sa NBI na part noong hearing, kasi yung kay Madriaga, wala na yung X na yung bobo yun. Wala na, hindi na nga daw nila ipapatawag si Madriaga, mga bossing. So, ngayon, itong sa NBI, tumayo kasi dyan yung NBI. Yung NBI po, sila po yung nagsiserve as an expert. Oo. So, ipinakita yung mga tawag dito, yung mga yung mga Mary Grace Piatos, ganyan. Yung yung tawag dyan, yung mga pirma sa receiving noong pera na ibinigay doon sa mga intel officers, di ba? So ngayon, tumayo ang NBI dyan at sinabi ng NBI na ayon sa aming pagsisiyasat ay mukhang itong mga pirma na ito ay isang tao lang ang gumawa. Di ba? So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, since pumunta dyan yung expert at sinabi niya na itong dokumento na ito ay mukhang dinoktor o mukhang kahina-hinala, lumabag na sila doon sa paghahanap ng probable cause. Kasi dito pa lang pwede na nilang sabihin na nanloko yung opisina ni VP Sara. Therefore, nandoon na tayo sa yung sa guilt beyond reasonable doubt. Pumupunta na tayo ron. Parang halimbawa diyan sa NSA, di ba? Yung PSA pala na nandiyan diyan. Merong mga Mary Grace Piatos, mga pangalan, gano'n, di ba? Kasi ebidensya itong mga receiving slip na ito, ebidensya ito eh. So patutunayan mo kung itong ebidensya na ito ng prosecution o ng mga nagpa-file ng impeachment, patutunayan mo kung ito ba ay accurate or hindi, yung credibility nitong ebidensya na ito, patutunayan mo kung tama ba o hindi sa trial na, which is Senate. Bakit dito sa Congress, pinatunayan na ng NBI na itong mga pirma na ito ay tila mo, isang tao lang daw ang gumawa. O di ibig sabihin, kino-confirm na kagad ng isang expert, which is NBI, kasi gagamitin din yung NBI dyan sa Senado eh. Yung NBI din ang ipapatawag nila para i-check ito eh. Ginawa na ng Congress eh. So anong pang gagawin ng NBI? O yun ang problema. Expert ang NBI, sinertify ng NBI na itong mga pirma na ito ay mukhang isang tao lang gumawa. Therefore,
para na silang nag-authenticate ng ebidensya, which is ginagawa yan sa korte. Parang yung sa PSA, di ba? Yung pangalan na Mary Grace Piatos. Wala pong Mary Grace Piatos sa database natin. Dapat yung mga ganun, kung halimbawa ako, sa paniniwala ko, itong Mary Grace Piatos ay hindi totoong tao, i-confirm ko na yan sa PSA on my own, tapos, alam ko na itong ebidensya na to, authenticated na to ng PSA. Pero syempre, hindi ko muna yung sasabihin. Hanggang makarating tayo sa korte at pag pinagsinta ko tong ebidensya na to, and then an expert will prove that my evidence is legit. Doon ka na ngayon magkakaroon ng puntos ayon doon sa ebidensya. Dito pa lang sa Congress, ginawa na nila. So lumabag na sila doon sa pag-distinguish ng probable cause and pagkakandak ng mini trial. Yun yung pinakamagaan na explanation dito sa sinasabi ni Neil Abayon. Wait lang, huminto na naman eh. Okay, so going back, dito since expert na ang nagsasabi or nagtestify, so yung pinaka-point po kasi dito ng expert witness na to is that yung mga signatories daw dito in numerous documents appears to be signed by the same person. Okay, so because of that, an expert already testified on the genuineness of these documents or of these signatures. Di pwede po yan ngayon i-argue, number one, na that is already a determination of the genuineness of the evidentiary documents na sinubmit po ng complainant. Di ba, tandaan po natin when we say determination of evidence, that falls under the definition of a trial proceeding. Diba? So because of that, pwede i-argue ngayon ni VP Sara na nagkaroon ng encroaching on the sole power to try impeachment cases na dapat sa Senate Impeachment Trial Court lang yung Committee on Justice because of this expert witness na nag-review na nitong mga documents na to. Okay? So, ibig sabihin, this can be a ground for another technical issues sa Supreme Court. Hindi ba ingat na ingat sila? Probing question only. Clarification question only, no probing question. Doon sa part na yun, pwedeng nag-adhere sila, pero hindi nila alam na lumalabag na pala sila doon sa ibang aspeto dahil dito sa mga pagpapatawag nila sa NBI, pagko-confirm nila sa NBI na ito ay legit, palpak itong itong mga pirma na ito. Yung mga pangalan ng mga tao na nag-receive dito walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage certificate. Which is ginagawa lang yun sa trial, which is sa Senate. Ginawa na nila sa Congress. So paano na? So ibig sabihin, lumabag na yung Congress doon sa mga teknikalidad. Hindi naman nila dapat ginagawa, ginawa pa rin nila. So merong abuse of discretion. Merong paglabag sa batas. Then pangalawa, since lumampas na nga rin po sa evidentiary threshold, probable cause lang dapat, pero yung pinapag-usapan na dito will fall on clear and convincing evidence nga or beyond reasonable or evidentiary threshold na required lang dun sa preliminary phase ng impeachment sa Committee on Justice, which is probable cause nga lang supposedly. Pero dito, they already encroach on clear and convincing evidence up to beyond reasonable doubt, which is dapat nga po Senate na rin yung mag-determine at mag-review nun. Diba? Kung whether or not yung evidence ba is sufficient to establish guilt beyond reasonable doubt. So yan po yung mga possible arguments as to this. Kaya posibleng matawag talaga na mini trial na yung nangyayari sa House of Representatives. Okay? And then isa pa po pala, idagdag ko na lang din. In this situation po kasi, since again, dinedetermine na nga yung genuineness nito ng expert witness, so pag iakyat po ngayon yung impeachment case sa Senate Court, tapos i-receive na ng Senate Court yung documents, pag tanggap po nila yon, nagkaroon na ngayon ng determination nga of the genuineness of that document, di ba? So pag sabihin ngayon ng Senate na hindi yan genuine or ipa-verify pa nila o reviewin nila ulit, ang dating niyan ngayon parang baka may ginagawang protection yung Senate, di ba? In the eyes po of the political observance dito sa impeachment process. So yun yung another issue rin na kailangan tingnan kasi yun nga, it is bordering on mini trial, encroaching on trial proper, plus the mere fact na yung impeachment process is quasi-political, di ba? So madaming mga political observants talaga dyan, the Filipino people. So because of this, pag-receive ngayon ng Senate, ay baka ma-politically persecute din yung senators kung magkaroon pa sila ng mga question and answer in relation to these documents nga na verified or reviewed already by an expert from NBI. And then isa pa po kung let's say i-present ni VP Sara yung legal position niya and evidence
evidence niya because naglabas na or nagkaroon na ng expert witness dito ngayon. So in simple terms, kung mag-rebut po si VP Sara dito sa HOR levels, House of Representatives level, that will also now be bordering on a trial process kasi magkakaroon na ng full determination ngayon ng mga legal positions and mga legal evidence and arguments ng parties, 'di ba? So mapapagbangga na ngayon yung full arguments and defense ni VP Sara versus these allegations. Pero yun nga po, like what I explained earlier, dapat probable cause lang yung tinitingnan. So kung may sapat na probable cause, dapat tinataas na yan siya sa Senate. So yan po yung mga pwedeng i-argue talaga ni VP Sara. Because if she will be presenting all her arguments and defenses, edi parang wala ng purpose ngayon dun sa Senate, diba? Kasi nagkaroon na ng legal determination sa HOR level pa lang. Okay, so yan po yung first na tingin kong possible argument ni VP Sara in relation to that mini trial issue. And then yung pangalawa po dyan is because of the multiple hearings po na ginagawa ng House of Representatives despite them having declared the impeachment complaints as sufficient in form, substance, and in grounds nung March pa po or a month ago na. Diba currently nagkaroon na po ng isang clarificatory. Yan yung sinasabi ko mga bossing ha. Yung right to speedy trial, parang ganun. No? Ibang term yung gagamitin ni ano, pero yun yung mas maiintindihan natin eh. Kasi last month pa na ano na yan, na pagbotohan na ng Congress yung sufficiency in form, substance, and grounds. So ngayon, ang pang-apat na nga lang yung probable cause. So dapat ang hinahanap na lang nila dito yung probable cause. O kung yung mga ebidensya ba na ipinresinta ng mga complainant, ano ba, sapat ba para ma-impeach si Inday Sara? No. Kasi hindi naman Congress magsasabi kung may nilabag ba si Inday Sara o hindi. Ang gagawin lang ng Congress is i-check yung mga ebidensya na ipinipresenta ng mga nagrereklamo and doon ba sa mga ebidensya na ipinakikita nila whether totoo yun o hindi, impeachable ba yung ginawa ni Inday Sara? Kasi hanggang doon lang talaga sila. Ngayon, kung impeachable yun, napagbotohan na natin, dapat umandar na yan. Dapat napunta yan sa Senate para magsimula na. Pero the fact na nagpatawag pa sila ng hearing ng una, okay na yun. Nagpatawag pa sila ng pangalawa, may pangatlo pa at pwede pa magkaroon ng pang-apat, trial by publicity na yun. Sinisiraan nyo na lang yung sinisiraan nyo na lang yung inaakusahan. Hindi ba? Kasi nga, may reklamo, may ebidensya yung nagrereklamo. Kung ano yung ebidensya ng nagrereklamo, i-check mo, sufficient ba itong ebidensya niya? Okay. So, dahil dito sa ebidensya na to, lumabag na si Inday Sara sa public, ano ba yun? Yung betrayal of public trust. Dahil dito sa kay Madriaga, lumabag siya sa corruption. Ba? Dahil dito sa confidential funds, dahil dito sa mga Mere Grace Piatos na ito, lumabag siya sa sa culpable violation of blah blah blah. Regardless kung totoo itong ebidensya na to o hindi, dapat na yan, dumidiretso na yan sa Senado. Sa Senado na yan pagtatalunan, uusapan, pagdidesisyonan whether yung ebidensya ba nung nagpresenta ng ebidensya patok, pasok, yung ebidensya naman na pamblock noong depensa mas malakas kaysa dun sa ebidensya na ipinakikita noong mga nag-akusa. It's up for the for the Senate Impeachment Court to decide. Not the Congress. So ngayon, kung pinapahaba mo pa, ipinakikita mo pa yung mga ebidensya na hawak nitong mga nagsasampa ng kaso, ibig sabihin, tinatrial by publicity mo na yung tao. Nilalabas mo yung mga di umano, yung mga hindi pa man confirmed na inaakusa sa kanya. Gusto nyong sumagot siya, pero dahil nga matalino siya, hindi siya sasagot dyan dahil hindi nga yan yung korte, kundi sa Senado. So dahil pahabain nyo ng papahabain to, dahil alam nyo naman na hindi siya a-attend, sisirain nyo na lang yung kanyang reputasyon. Ito ang problema. Kung ako yung prosecutor, hindi ako papayag na gawin niya ng Congress. Bakit? Kasi nga, ibig sabihin, yung Congress, ayaw nilang manalo itong mga nagdidemanda. Bakit? Ayaw nilang manalo sa kaso, ayaw nilang manalo sa impeachment itong mga to. Bakit? Kasi nga yung ebidensya na meron, kasi dapat kasi yan, kapag meron kang, di ba sabi ko kasi sa basketball, kapag meron kang play, hindi dapat alam nung kalaban mo kung ano yung play mo. Kasi pag nalaban nung kalaban mo kung ano yung play mo, alam nila kung sino yung titira ng bola. Alam nila kung sino kung kanino yung bola mapupunta at kung iti 3 points ba niya yan, ida-drive ba niya yan.
So kung ako yung ano dito prosecutor, hindi ko ilalabas yung ebidensya ko. Oo, kasi nga pag nilabas ko yung ebidensya ko, edi parang pinakikita ko na yung plano ko, edi nakakapaghanda ngayon yung kabilang kampo kung ano yung pangkontra nila dito sa mga inilalabas ng Congress na ebidensya na meron yung prosecution. O so ibig sabihin, ayaw nila, ayaw din nila, or alam nila na mahina itong mga ebidensya na to, it will not go push through, or it will not it's not enough to convict Inday Sara sa Senate. Kaya ginagawa na lang nila, kakandak na lang sila ng mahabang hearing in the hopes na makahabol sila ni Robredo sa survey dahil masiraan nila si Inday Sara. Maling-mali yung kay Madriaga eh. Kung ako nga sa kanila, dapat yung kasi Madriaga hindi na nila pinagsalita eh. Kasi tinan mo, dito pa lang naalaman na nagsisinungaling si Madriaga. Di pagdating ng Senate, doon magkakaroon ng cross-examination ng cross-examination sa mga testigo. Yung mga senador na nakalagay na sa isip nila ngayon pa lang na si Madriaga sinungaling. Di wala na kagad. X na kagad yung depensa na yun. So kung ako yung gusto ko talagang makulong si Inday Sara, ako yung nagsasampa ng kaso, magagalit ako. Walang niya naman kasi pinatawag nyo pa eh. Pinagsalita nyo pa eh. Di nabawasan patuloy tayo ng isang pwedeng ikapanalo natin sa kaso. Dahil na-expose si Madriaga na sinungaling eh. So yun. April 14, tapos may scheduled pa po sa April 22 and 29. So there are a total of 3 so far na scheduled. Hindi pa natin alam kung later on dadagdagan pa, di ba? So pag ganyan po na may 3 pang hearings and a possible addition pa in the future, despite na it was already declared previously as sufficient in form, substance, and in grounds, pwede po sabihin na yung mga ginagawa ng House of Representatives, Committee on Justice, yung mga hearings na yan, is simply for trial by publicity. Para magkaroon ng political persecution on the side of VP Sara Duterte, which could possibly affect her political capital or political reputation in the eyes of the Filipino people. And kaya ko po kino-consider yung point of view din ng Filipino people because of the nature po of impeachment proceedings. Diba? Yung definition po niya is sui generis, quasi-political, quasi-judicial, quasi-legal. Diba? So yung sa quasi-political po, dun papasok din or pwede rin natin i-argue na pasok din po dun yung mga ordinary members of the taong bayan who are political observants in the impeachment process, 'di ba? So kung in the eyes po of a reasonable political observant na hindi po pro VP Sara Duterte, tapos tingin po niya ay trial by publicity na 'yon. So in the eyes po ng mga taong ganoon, kung nagiging trial by publicity na, therefore pwede i-argue na it is also encroaching na on the powers of the Senate to try and decide impeachment cases, 'di ba? Kasi yun nga po, kung sa mata ng reasonableng tao, yung House of Representatives ay gumagawa ng trial by publicity, di dapat iakyat na po sa Senado para masunod talaga yung directive na Senate lang talaga dapat yung gumagawa. Once gumagawa na po ng mga procedures or matters in relation to trial proceedings. Okay, so yan din po yung isa pang reasonableng tao, yung House of Representatives ay gumagawa ng trial by publicity, di dapat iakyat na po sa Senado para masunod talaga yung directive na Senate lang talaga dapat yung gumagawa once gumagawa na po ng mga procedures or matters in relation to trial proceedings. Okay, so yan din po yung isa pang pwede gamitin na argument ni VP Sara. So itong second argument, I will be honest with all of you, medyo stretched po to na argument, but because of the nature of the impeachment process being sui generis na may quasi-political angle, tingin ko naman po, kung ako lang tatanungin talaga ninyo, dapat i-consider din po yung pananaw or point of view po ng mga ordinary members of the Filipino people, because yung impeachment process kasi hindi lang siya purely penal in nature, di ba? Kasi we have to remember, lalo na po in this case, yung impeachable officer is an elected officer, therefore yung mga right to vote din po ng mga sumuporta sa impeachable officer na yun ay nakataya din. It is not simply about removing that officer, kasi pag na-remove siya, in effect that is also a disenfranchisement of the support or the vote of those Filipino people who voted for that impeachable officer. So yan po yung position ko, kaya tingin ko pwede rin to gamitin na argument. But again, I will admit to all of you na medyo stretch to siya na argument, but nevertheless, I think it is still a good argument kung let's say ma-discuss talaga to sa Supreme Court. I'm hoping ma-discuss din po talaga to sa Supreme Court para mas maging klaro talaga kung ano ba yung limits ng quasi-political na definition ng impeachment process. So in simple terms po, yung point ko sa argument na to, hindi po pwede magtago sa mga legal terms or legal jargons yung Committee on Justice. Kasi 'di ba, alam naman po natin in interviews tinatawag po nila na this is
simply a clarificatory hearing for purposes lang of probable cause. Pero yun nga po, kung sa mata at pananaw po ng mga Filipino people, ng reasonable political observance na hindi po bias, ay trial by publicity na, edi hindi po pwede magtago-tago lang sa mga technicalities. Because again, sui generis po yung impeachment process, may quasi-political aspect po siya. Therefore, yung Filipino people as the people who elect their leaders ay dapat makonsider din in these proceedings. And then yung last po na pwedeng argument ni VP Sara dito is yung tinatawag na right to speedy disposition of cases. So ipakita ko po sa inyo yung sinabi or diniscuss ng Supreme Court in relation to that dun sa Duterte versus HOR, the 2025 case. Yun na, right to speedy disposition of cases. Kailangan mabilis. Kapag sufficient informed substance grounds and may probable cause na, pasa na kagad dyan, pass break na. Hindi na kailangan pang mag-set ng pangalawa, pangatlo, pangapat na hearing. Hindi na. Umpisa pa lang, alam nyo na kagad kung sufficient or may probable cause. Pasa na kagad doon sa korte. Ngayon, kung hindi nyo pa ipapasa yung korte, yung right to speedy disposition of cases, inano ninyo yan? Hindi ninyo sinunod or nilabag ninyo yan. Pag nilabag ninyo yan, yari kayo dyan. Ibig sabihin, nilabag na naman ninyo yung karapatang pantao at yung batas. Ibig sabihin, yari na naman kayo sa Supreme Court niyan. Quick break lang mga kasimor, gusto ko lang po magpasalamat because we have recently crossed 4 liking and subscribing this video. So tanda, 3 po siya. So this one po. First, the impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure but with political characteristics. Kaya ako nasabi kanina, dapat kinoconsider din po yung point of view or yung observations ng mga taong bayan who are political observants. Diba? Anyway po, going back, it may be sui generis but it is not a purely political proceeding. This means that the Bill of Rights, especially the due process clause and the right to speedy disposition of cases applies to the entire impeachment process. Okay? So going back po dun sa argument na gusto kong i-discuss, when you say speedy disposition of cases po kasi, dapat mabilis ma-dispose yung mga cases even in quasi-judicial and administrative proceedings. So this is a constitutional right po kasi. So dito po natin yan makikita, Article 3 Bill of Rights, Section 16. So this one, ano ba ibig sabihin ng sui generis? Ang ibig sabihin ng sui generis, mga bossing, Latin siya. Latin phrase meaning of its own kind or unique. Unique itong kaso na ito, pero kahit unique ito, kailangan sumunod pa rin sa batas. Ganun. This case is unique. In law, it can mean a situation or right that stands on its own special classification. Natatangi, pero kailangan sumunod pa rin sa batas. Ganun siya. po, all persons shall have the right to a speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. So yung maganda na lang po dito, at least kinlarify po ng Supreme Court na even in impeachment, may right to speedy disposition of cases din po. So yung pinaka-point ko lang po talaga dito, since matagal nang na-declare as sufficient in form, substance, and in grounds yung case. Ano naman yung quasi-judicial? Ibig sabihin naman ng quasi-judicial, ano na siya, parang para siyang performs function similar to a court. Not actually part of the judiciary but function similar as a court. Ganun po yung ibig sabihin ng quasi-judicial. Para na maintindihan natin. Ano yan? Nag-iimbestiga rin sila, nag-hearing, tumatanggap ng ebidensya, nagde-decision din sila sa mga kaso, pero hindi sila korte. Ganun po siya. Makita Article 3 Bill of Rights, Section 16. So this one po, all persons shall have the right to a speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. So yung maganda na lang po dito, at least kinlarify po ng Supreme Court na even in impeachment, may right to speedy disposition of cases din po. So yung pinaka-point ko lang po talaga dito, since matagal nang na-declare as sufficient in form, substance, and in grounds yung case, therefore, dapat inakyat na siya sa Senado kasi sufficient na nga po, di ba? When you say sufficient in form po kasi, ibig sabihin na sunod yung form requirement na may verification, signed by the parties, and then when you say sufficient in substance, ibig sabihin yung facts ng case ay sapat to constitute an impeachable offense. So that is in relation po dun sa mga evidence din na naka-attach. And then sufficient in grounds, it means yung impeachment complaint has sufficient grounds to constitute as an impeachable offense in relation to the evidence and the facts and ultimate facts na pinrovide po sa complaint. Diba? So yan po. So because matagal nang na-decide yon pero ngayon may mga clarificatory hearings pa na ongoing tas hindi natin alam kung magdadagdag pa sila ng mga
mga clarificatory hearing dates after April 29, di pwede po yan i-argue ngayon ni VP Sara na there is a violation of her right to speedy disposition of cases. Okay? And then idagdag ko na lang din po in this discussion, dito rin po natin makita yung diniscuss ko before na medyo magulo po yung rules of procedure ng House kasi inuna nila nilagay doon yung sufficiency, yung declaration, yung sufficiency in form, substance, and in grounds. Tapos biglang may hearing sa baba, tapos may subpoena doon sa baba. Pero after nun, wala nang period kung saan pwede mag-respond formally si VP or yung respondent to those new mga allegations sa posibleng lumabas doon sa pag-subpoena and pag-conduct na ng mga clarificatory hearings. So because of that, pwede po talaga ma-argue na yung Section 7 pababa doon sa impeachment proceedings ng House of Representatives ay unconstitutional kasi there is a room for abuse because of that provision. Nasa Section 7, yung sa may latter portions, pwede nga magkaroon ng tinatawag na fishing expedition. So yan po yung mga magandang makonsider dito. So going back po, again, i-reiterate ko lang, speedy disposition of cases, yung posibleng na-violate against a respondent in this case kasi matagal nang na-declare, so bakit nagkakaroon pa ng clarificatory hearings? And because of the medyo magulo nga na setup ng rules, pwede rin mapa-declare as unconstitutional yung provisions na yon because there is room for grave abuse, di ba? And then kung tatandaan po natin in the Duterte versus HOR case, ito pong kaso na to, yung Supreme Court po dito, di ba, they provided a different interpretation from some terms, some legal terms in relation to impeachment. So yung katulad po dito, yung sa definition of session days, in impeachment po, dinefine nila na yung session day in impeachment is equivalent to a calendar day at hindi yung regular legislative session day kung saan kung nagbe-break lang or suspended yung session, kahit na matapos yung isang araw, hindi pa rin yun considered as one session day. Ganun po yung regular na legislative session day. But in this case, ang sinabi po ng Supreme Court, one session day in impeachment is equivalent to a calendar day. And again, i-flex ko lang po ng konti, diniscuss ko rin po yun then in the mga last year videos ko yung tungkol dun sa session days na yun. Ayan. O, di ba napakagaling ni Attorney Neil? Pasalamatan natin si Attorney Neil for helping us understand kung ano po ba talaga yung mga vina-violate ng House of Representatives patungkol dito sa karapatan ni Inday Sara to due process. Hindi na sila sumusunod sa proseso. Gumagawa na sila ng sarili nilang mga rules na pagka sinita naman ng Supreme Court, sasabihin na naman nila, inaapi na naman sila. Hindi ba? At least kayo mismo narinig ninyo at naipaliwanag natin sa mas magaan na paraan. Kasi maganda na yung pagkakapaliwanag ni Sir Tagalog pero syempre gumagamit pa rin siya ng mga terminology. Siguro kung araw-araw ka nanonood sa kanya, baka previous na ipaliwanag niya na yun. So ina-assume niya siguro na maintindihan natin yung quasi-judicial, yung yung sui generis, di ba? Pero syempre, kailangan pagka yung mga ganyan, lalo na Latin, di naman, English nga, nahirapan tayo intindihin, Latin pa. So kailangan talaga na ipapaliwanag ng maigi yan. So at least, kahit pa paano, tayo in our own capacity at in layman's term, na ipaintindi natin sa inyo, I think maliwanag na ngayon sa inyo, sa ating lahat, at i-share ninyo ito para maliwanagan din yung iba, na yung Congress nagtatrial by publicity na lang talaga. And kung tatanungin mo yung sarili mo bakit sila nagta-trial by publicity, it's because yun lang, publicity lang talaga yung hanap nila. Good and bad publicity, still publicity. Pero itong ang masama nito, nadadamage yung reputation ni Inday Sara. Well, this cannot last for long. Kailangan talaga ni Inday Sara ng mga katulad natin, tayo mga Pilipino na i-counter lahat itong ginagawang kabulastugan, paglabag sa batas at karapatan ni Inday Sara na magkaroon ng due process. At paninira kay Inday Sara. Kailangan talaga natin labanan ito by means of i-content ito, i-expose ito, humingi tayo ng tulong sa mga nakakaalam katulad ni Neil Abayon na isang lehitimo na abogado at i-share, i-like ninyo itong mga video na to. Yun lang yan. Diba? Sana nag-enjoy kayo mga bossing. At maraming salamat sa inyong pagpatnubay. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.
kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng